Ayan, magandang umaga muli sa ating mga kapatid sa Panginoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman po tayo sa isang episode na ating ipakilala na ang Panginoong Hesukristo ay Mighty God. Diyos ang Panginoong Hesukristo. Hindi tayo tulad ng iba na hindi nila alam ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Doon lamang sila bumabase sa pangalawang kasaysayan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, sa umagang kong ito, tayo po ay dumako sa pagpapatunay ayon po sa banal na kasulatan. Kaya sabi nga po rito, kung tayo ay magbubukas ng mga talata sa Biblia, atin po munang matunghayan sa Juan 1:1. In John 1:1, nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ano ba yung salitang Berbo? So, sa wikang Griego, ang salitang Berbo, ito'y sa wikang Griego, binabanggit ito sa salitang logos. Yan ang verbo na sinasabi. Kaya mayroon siyang originated, mayroon siyang original na kasaysayan. Kaya bago natin pagpapalawakin ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, atin munang tunghayan ang kanyang mga kasaysayan. Kung bakit ipinakilala siya, Diyos, no? Siya ay Mighty God. Kaya nga, sabi doon sa Isaias 9:6, kung titingnan natin ang Isaias 9:6, sabi ng banal na kasulatan, sapagkat sa atin ay ipanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan, kaya may tinatawag dito, ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kaya yung bata na ipanganak, sabi nga ng banal na kasulatan, yung bata na ipanganak, walang iba kundi si Jesus Christ. Tandaan po natin, ang batang ito na ipanganak, hindi po siya ang Ama, kundi ang bata na ipanganak ay bugtong anak ng Diyos. Tulad ng sinabi ng John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan. Kaya sabi rito, siya ay tinatawag na Mighty God. Yung bata na ipapanganak, Mighty God. Ito'y hula ng Isaias. Kaya naganap ito doon sa Juan 1:1 na sa pasimula, siya ang Berbo. So ang tanong natin, nandoon ba si Kristo sa pasimula? Abay, oo, nandoon. Kaya nga sabi ng Proverb chapter 8, sinasabi ng Proverb chapter 8, verse 22, hanggang sa sunod na mga talata. Sabi nga rito, inari ako ng Panginoon ng pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Kaya bago nilikha ang lupa, nandoon na si Jesus Christ. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal ng sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang parang man,
ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang patibay ang langit sa itaas, na maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ng dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Kaya, nandoon si Jesus Christ, nung wala pang mga kalaliman, nung wala pang mga burol, siya'y nailabas na. At ang sabi nga ng talata dito sa huling binasa natin, nasa siping nga niya ako. So nandoon siya, katabi siya ng dakilang Ama. No? Kaya nandoon si Jesus Christ. Ito yaong unang kasaysayan ni Hesus Kristo sa espiritual. Nung hindi pa siya sinugo dito sa lupa. Kaya nandoon siya. No? Kaya ito yung unang kasaysayan ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung salitang birbo na yon na tinutukoy sa John 1:1, ito yung pangalan. Pangalan. So pangalan niya, Mighty God, ibig sabihin, yung God na yon, yung word na yon, ay God. Sa Griego ay Logos. Yung word na yon, pangalan niya yon. Sinasabi ng Revelation. And Revelation 19, verse 13. Yan. Revelation 19, verse 13. At siya ay naramtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang birbo ng Diyos. So pangalan po yun. Yung birbo na tinutukoy sa John 1:1, pangalan. Kaya yung birbo na yun, kasama siya ng Diyos Ama ng pasimula. So maliwanag. Ngayon, dako tayo sa pangalawang istorya ni Hesukristo. Ang pangalawang istorya ni Hesukristo, siya'y ipinanganak sa pamagitan ng babae. Kaya doon sa John 1:1, yung birbo na yon ay nagkatawang tao. Kaya sinabi rito, sa John 1 verse 14, at nagkatawang tao ang berbo, and the Word was made flesh. So nagkatawang tao na ang berbo. Ito na yung pangalawang kasaysayan ni Hesukristo. Na naniniwala din naman tayo na si Hesukristo ay nagkatawang tao. So ito yung pangalawang kasaysayan na ang sabi niya rito, at nagkatawang tao ang birbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama. Mayroon po siyang glory. Ang kanyang glory ay katulad sa bugtong ng Ama. No? Kaya nagkatawang tao ang birbo. Ito na yung pangalawang kasaysayan. At baka sabihin natin na, Pastor, naniniwala ba kayo na ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao? Yes, nagkatawang tao po. At sa pagkatawang tao niya, nakita natin na binansagan siya ng mga Hudyo. Ikaw nga'y tao. Inamin niya po yun. Inamin niya. Hindi niya itinanggi sapagkat nasa pagiging tao po siya. No? Kaya nasabi rito, ito yung mga talata na sinasabi sa banal na kasulatan ang kanyang pagkatao. Mark 15:39. Yan. Patunayan po natin ang kanyang pagkatao. Sabi ng talatang 39. At ang santuaryon nakatayo sa tapat niya nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos. Kaya tao po,
So, pero hindi po tayo doon nagsimula sa pagiging tao ni Kristo. Doon pa tayo nagsisimula sa unang kasaysayan ni Kristo. And then, sinabi din naman po niya sa John 8 verse 40. Yan. John 8 verse 40. Kaya hindi po tayo tumututol doon sa pagiging tao ni Kristo. Sapagkat siya po ay nagkatawang tao. Sa Juan 8, talatang 40. No, sabi rito, datapwat ngayon ang pinagsikapan ninyo akong patayin. Ito na yung sabi ni Jesucristo, na ang sabi nila, inamin ni Kristo na siya'y tao. Abay, siyempre, alangan namang hindi mo aminin na sa pagiging tao ka. Kaya sabi nga rito, datapwat ngayon pinagsikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, at ito'y hindi ginagawa ni Abraham. So, inamin niya po yung tao kasi nasa pagiging laman siya. At mayroon pa pong mga talata. Ayon po sa unang Timoteo chapter 2 verse 5 na ang taong ito na siyang tagapamagitan sa Diyos. So, doon lamang sila nag-close parenthesis sa salitang tagapamagitan. Hindi na nila nilawak ang kasaysayan ni Jesucristo. Kaya, sabi ng banal na kasulatan na ang pangatlong kasaysayan ni Kristo, yan, papasukin natin yung tatlong kasaysayan ni Kristo. Ang tanong nga dito, si Kristo ba ay narito pa sa lupa? Wala na po si Kristo sa lupa. Siya po ay umakyat na po sa kaitaasan ng langit, no? Ayon po sa banal na kasulatan. Kaya hindi na po siya nakikilala ayon sa laman. So, sabi nga rito sa pangalawang Korinto, chapter 5, sabi ng pangalawang Korinto, chapter 5, pangalawang Korinto, talatang 8, chapter 5, 5 verse 16. Kaya nga mula ngayon ay hindi na namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Bakit? Kasi wala na siya sa pagiging laman. Bumalik na siya doon sa kalangitan at siya ay umupo sa kanan ng luklukan. Yan ang pakatandaan po natin. Wala na po siya sa laman. Ngayon, ano na ang tawag sa kanya doon sa kalangitan? So, mayroon pong tinawag sa kanya, siya po ang Kordero ng Diyos. Ang Kordero ng Diyos na siyang nakaupo sa kanan ng luklukan. In Revelation chapter 5, talatang 1 hanggang doon sa mga susunod na talata, basahin na lang po natin na ang Kordero na yon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang Kordero na yon, siya po ang kumuha ng aklat na ito'y selyado sa labas at sa loob. Siya po ang may karapatan na kumuha doon. Kaya nga sabi ng Revelation, walang sino mang makakita ni makakuha man sa libro na hawak niya ang nakaupo doon sa trono. Kundi ang tangi lamang kumuha doon ay ang Kordero ng Diyos. At ang Kordero ng Diyos, pinaliwanag ito sa Juan 1:29 nang ang Kordero ng Diyos, siya yung mag-alis ng kasalanan sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya, sabi nga ng Biblia, ito yaong mga talata sa banal na kasulatan, ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Sa Juan 1:1, tinatawag po na siya ay Berbo. At ang Berbo na yan ay Diyos. In Hebrew, chapter 1, verse 8, tungkol sa anak. Okay, basahin natin ang Hebrew. Sabi ng Hebrew 1, verse 8,
Sabi rito, ngunit tungkol sa anak, yung anak na tinutukoy walang iba kundi si Jesus Christ. Tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sitro ng iyong katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Yan. Diyos po ang Panginoong Hesukristo. Ayon pa po sa Juan 20 verse 28, nung lumapit po si Tomas, sabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Hindi po natin pwedeng tutulan ang mga talatang ito sapagkat Diyos ni Hesukristo. And then, sa Pilipos chapter 2 verse 5, bagamat si Hesukristo ay nasaan yung Diyos, nasaan yung pong Diyos si Hesukristo, hindi po niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay sa Diyos. And then, sa Juan 1 Juan 5:29, yan, ito po yung pinagtatalunan ng karamihan po na sinasabi nila, hindi naman yan si Hesukristo. Pero basahin po natin para maging maliwanag kung tunay nga Diyos o tunay ba na Diyos si Hesukristo. Sabi nga rito sa unang Juan 5 verse 20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Walang iba kundi si Jesus Christ. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makikilala siya na totoo. Sino yung totoo na yon? Ang anak ng Diyos. At tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid bagay, ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos. Kaya ang tanong dito, tunay ba na Diyos si Hesukristo? Tunay. Doon nga sa Hebrew 1 verse 8, Diyos nga ang binabanggit doon, na tungkol sa anak ay sinabi, O Diyos, ang iyong luklukan. Kaya Diyos po ang Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pagka-Diyos po ay mighty God, ayon sa Isaiah 9 verse 6. Ngayon, dako naman tayo sa sinasabi na ang salitang Diyos ay hindi lamang ito ikinapit o hindi lamang ito nababanggit doon sa dakilang Ama. Nababanggit din naman ito sa Panginoong Hesukristo. At binabanggit din ito kay Moises kung palawakin natin ang salitang Diyos. No? Binabanggit din ito sa household of David. Ito'y mababasa natin sa Zacarias chapter 12 verse 8. At tungkol kay Moises, mababasa natin ito sa Exodo 7 verse 1 and then Exodo chapter 4 verse 16. No? Maging si Moises ay ginawang Diyos kay Paraon. At maging yung sambahayan ni David ay ginawang Diyos. No? Doon sa mga mananampalataya, ay ikinapit din ito doon sa mga mananampalataya. No? Sa John 10:13. Kaya, sabi ni Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa. And then, nagsidampot ng mga bato ang mga Hudyo, sapagkat kanilang babatuhin si Hesukristo. Sabi ni Hesukristo, sa anong bagay ako nagkasala sa inyo? Sabi ng mga Hudyo, dahil sa iyong pamumuson, na ikaw ay tao, ay nagpakunwari kang anak ng Diyos. Galit sila doon sa salitang Diyos, yung mga Hudyo. Kaya, sabi ni Hesukristo, doon sa John 10 verse 30, hanggang sa sunod na mga talata, sabi niya, hindi baga nasusulat sa kasulatan, kayo'y mga Diyos. Yaong dinatnan ng salita ng Diyos, nang hindi maaring sirain ang kasulatan. Kaya si Hesukristo ay dinatnan din. No? Maging ang mga mananampalataya ay dinatnan din ng salita ng Diyos. No? Kaya pag sinira natin ang kasulatan, baka hindi tayo matatawag na mga anak ng Diyos. Dahil ikinapit din po yan doon sa awit
82 verse 6, sabi ng awit. An awit, 82 verse 6. Sila po ay mga anak ng kataas-taasan. 82, chapter 6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Iginapit po yon yung salitang Diyos sa mga anak ng Diyos. Sino ba yung mga anak ng Diyos? Abay, siyempre yung mga mananampalataya. Kasama na po dyan yung mga hindi pa Kristiyano, mga anak po sila ng Diyos. Pero, ayon po sa banal na kasulatan, na ariin po natin na tayo ay anak ng Diyos. No? Tanggapin natin na tayo anak ng Diyos. Sapagkat sinabi nga ng awit, na ang mga Diyos na ito ay anak ng kataas-taasan. No? Kaya sa pagiging Diyos ay ikinapit sa dakilang Ama, siya ang Diyos ng kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan. Exodo 6 verse 3, na siya ay nagpakilala noon sa panahon ng Israelita kay Moises, nagpakilala siya na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya si Jesucristo, ayon sa Isaiah 9 verse 6, siya po ay mighty God. And then, ang mga tanong, ang mga ito ba ay tunay na Diyos? Abay, siyempre, hindi po natin matutulan yun. Tunay po na Diyos yun. Kaya baka sabihin natin, saan ba sa talata ng Biblia na ang mga ito ay tunay na Diyos? Sapagkat isa lamang ang nagpakilala na tunay na Diyos. Walang iba kundi ang dakilang Ama. Tunay po. Sapagkat lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Doon po sa Genesis, na lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. So makita lamang natin, pag nakita mo yung puno na yan, tunay ba yan? Tunay yan. No? Makita mo yung mga puno ng kahoy, mga tunay po yan, ginawa po ng Diyos. So ano pa ang mga patunay? Yung tao, ginawa din ng Diyos. No? Inungol din o hinubog din sa pamagitan ng alabok. Tunay po yan. Kaya lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Anong ibig sabihin ng mabuti? Tunay po. Kaya sa panahon po natin ngayon, wala po sigurong tao na umaamin na siya ay piki. No? Lahat ng tao ay tunay. Kaya lang gampanan natin ang pagiging tunay. Kaya kung ikapit natin kay Jesucristo, si Jesucristo ay tunay na Diyos. Siya po ay bugtong anak ng Diyos. Kaya siya po ay sinugo sa sanglibutan. Hindi po tayo tumututol doon sa salitang sinugo. Pero palawakin po natin ang ating mga natutunan pagdating po sa kasulatan na hindi lamang siya nagtapos doon sa salitang sinugo. Marami pa pong mga pangalan o marami pa pong katawagan na ikinapit doon kay Jesucristo. Tulad ng sinabi ng banal na kasulatan na si Jesucristo ay kordero ng Diyos. Sa 1:1 verse 29, siya ay kordero ng Diyos. Siya po ay Isayas. Sa Isayas, siya po ay tinatawag na Diyos. No? Sabi ng banal na kasulatan, at marami pa pong ikinapit sa Kanya. No? Marami pong ikinapit kay Jesucristo. Tulad na lang ng sinasabi na siya ay Mesayas. No? Juan 1:41, Mesayas po siya. Master. Tinawag din po siyang Master. 1:38. No? Tinawag din po siya na light of the world. Ilaw ng sanglibutan. So hindi lang po nagtapos doon sa salitang sinugo si Jesucristo. Marami pa pong mga talata sa Biblia na nagpapatunay. Propita. Tinawag po siya ng propita. Tinapay ng buhay. Dito maraming tumututol eh. Ang argumento nga ng mga scribe at mga parasiyo dito, paano namin kakanin ang tinapay na ito? So pinaliwanag po yan, isa-isa ni Jesus Christ. Yan po ang pagiging Diyos ni Jesucristo. No? Hindi po tayo, ang conclusion po natin,
hindi po tayo nakabase doon sa pagiging tao ni Kristo. So nakabase tayo una doon sa unang kasaysayan ni Kristo, na siya ay mayroong kasaysayan, at ang unang kasaysayan ni Kristo, siya po ay may tigang. Ayon po sa banal na kasulatan. At naisakatuparan po yan, na ang sabi ng banal na kasulatan, ang may tigad na yan ay nagkatawang tao. Walang iba kundi si Jesus Christ. At wala na siya sa lupa, hindi na po natin siya matawag na siya ay tao. No? Bagamat sa kanyang kasaysayan ay nagpakatao siya, inamin niya na siya ay tao, pero wala na po siya sa lupa. Kaya ano po ang sabi ng pangalawang Korinto 5:16, wala na siya sa lupa. Hindi na siya makikilala ayon sa laman. Wala na siya, umakyat na siya sa kalangitan, at umupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. At ang pangalan niya doon sa kalangitan ay Kordero ng Diyos. Kaya salamat po sa umagang ito. Muli po natin na pinasalamatan ang mga nakikinig, na kung mayroon po kayong napapansin dyan na hindi pag-aanong talagang smooth, ay ipagpasensya niyo na po, dahil ngunit kami ay nagpapatunay lamang kami na huwag nating lapastanganin ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Kaya tanggapin po natin ang Diyos na binabanggit sa banal na kasulatan, yung Panginoong Jesucristo, hindi po siya ang dakilang Ama. Siguro sa sunod na episode natin, ipakilala din po natin kung ano ang katangian ng dakilang Ama, ano ang katangian ng Anak, at ano ang katangian ng Banal na Espiritu Santo. So ngayon, sa umagang ito, doon lamang po tayo sa pagka-Diyos ni Jesucristo, na patunayan natin sa buong mundo na ang Panginoong Jesucristo ay may tigal, at siya po ang tagapagligtas ng lahat ng mga sumasampalataya. Sa Kanya po ibinigay ang authority, ayon po sa libro ng Matthew 28 verse 18, na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay kay Jesucristo. Kaya siya po ang may kapangyarihan sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Glory to God. Kaya patuloy po natin sa baybayan. Narito po tayo sa ilalim ng Jesus Christ Foundation, the Rock of Salvation. Together in one, in Christ.